Ito na ang latest ng Mix Topics, mainit na showbiz ganap. Ito na mga kamix ang mainit-init na scoop ngayon. Gumawa ng maikling tula si Daniel Padilla pagkatapos i-unfollow sa Instagram ni Catherine. Totoo ba ito? Para saan pa daw ito? Daniel Padilla sinabihan ng mga fans na lutang na sa mga pinaggagawa kay Catherine Bernardo. Catherine, hinahabaan pa ang pasensya kay Daniel kahit buntot ng buntot ito, ngunit may hangganan din si Catherine. Hello mga kamix! Ayun na nga at trending sa social media ang ginawa daw ni Daniel Padilla na tula para kay Catherine Bernardo. Kaya naman, marami ang napareact na naman sa maikling tulang ito daw ni Daniel. Ito ang kumakalat ngayon sa social media na maikling tulang ginawa daw ni Daniel. Sa gabi bumubulong, pag sa mo'y marahan, sa iyong puso, pag-ibig ko'y umaasang muling mahagkan, sa ilalim ng bituin, pangarap ko'y iyong dinggin, sa maikling tulang ito, pag-ibig ko'y iyong tanggapin, mahal na mahal kita bal. Ito ang mga katagang nakasulat sa maikling tula daw ni Daniel. Marami ang napareact tungkol dito. May mga naniwala, mayroon din nagsabing gawa-gawa lamang ito. Kung totoo man na ginawang tula ni Daniel ay dapat noon pa niya pinapakita at ginagawa kay Catherine ito noong maayos pa silang dalawa. Kung talagang sincere si Daniel sa pagmamahal niya kay Catherine, dapat ipakita niya sa tamang paraan daw at hindi puro pa show lang daw sa mga tao. In the first place daw, ay hindi niya dapat na niloko si Catherine ng harap-harapan at lalong-lalo na bigyan niya daw dapat ng space si Catherine sa tuwing nagkikita silang dalawa sa mga okasyon o events. Kung tutuusin nga naman, maraming sinayang si Daniel na panahon para sa kanilang relasyon dati dahil naiisip pa rin niya ang gumawa ng kalokohan habang dilat si Catherine. Kasi kung may respeto daw talaga si Daniel kay Catherine, ay iginalang daw niya dapat ang kanilang relasyon nang umabot sa isang dekada. He knows that he messed up big time at alam niya din na mahihirapan na rin siyang bawiin ang mga tao na nawala sa kanya at sa kanyang career pati na rin sa mga fans. Sana ay ginagalang din ni DJ ang space na hinihingi ni Catherine sa kanya para magkaroon sila ng peace of mind pareho, lalo na para hindi lumayo ng tuluyan ang loob ni Catherine sa kanya para na lang sa respeto na natitira sa kanilang naging relasyon noon. Hindi naman siguro i-unfollow ni Catherine si Daniel kung walang valid reasons. Marahil ay nasasakal na ang dalaga sa mga inaasta ni Daniel. Since halata naman o kung totoo man na nagkasala si Daniel sa kanya, dapat ay baguhin niya ang kanyang perspective sa buhay, lalo na pagdating sa mga babae. Ipakita niyang at least nagsisisi siya at ipakita ang sincerity niya kay Catherine at pati na rin sa mga Katniels na nagmahal sa kanila ng ilang taon. Hindi naman siguro iyon nakakabawas sa pagkalalaki ni Daniel. Baka sakaling makabawi pa siya. Kung hindi man kay Catherine, baka sa mga supporters nila na nasaktan din sa ginawa at gestures ni Daniel. Be mature enough and show them the real gentleman. Hindi yung pa-show lang pag maraming tao at halos ayaw niyang lubayan. Si Catherine, syempre sa side ni Catherine, dapat may distance na dahil yon ang hinihingi niya kay Daniel. Parang hindi man kasi nakakaramdam si Daniel, be sensitive enough din sana sa feeling ng isang tao at sa ibang tao na nakapaligid sa kanila. Sa ginagawang ito ni Daniel ay talaga naman na mauumay si Catherine sa kanya. Dapat ang ginagawa ni Daniel mag-lay low na muna siya kasi para kay Catherine gusto niyang makalimutan yung mga sakit at slowly moving on siya sa stage na ito ngayon. Kaya ayon sa source na malapit kay Catherine ay para saan pa daw ang mga ginagawa ni Daniel dahil wala na daw balak makipagbalikan ni Catherine kay Daniel. Makikita din na pilit na nagmo-move on ng mapayapa si Cath dahil yun ang alam niyang tama. Sana this time piliin din ni Daniel ang tama para sa peace of mind ni Catherine dahil tapos niya na itong saktan ng paulit-ulit at hindi madali ang pinagdadaanan ni Catherine ngayon. Ikaw ba naman, ang pag-aakala mo ay maayos ang lahat sa relasyon nyo. Tapos biglang iba na pala ang ginagawa ng partner mo sa'yo ng harap-harapan. Siguradong nalulungkot din si Daniel ngayon dahil hindi niya akalain na ganito ang pagtanggap ng mga fans nila sa ginawa niya kay Catherine dahil ang dating ay hindi lang si Catherine ang sinaktan niya dito kundi ang milyon-milyon fans na nagmahal at naglagay sa kanila sa kasikatan. Pati ang mga Katniels at slowly din na tinatanggap hanggang ngayon ang nangyari sa kanilang iniidolo. Ang dami tuloy ang nakapansin na parang lutang at wala sa focus si Daniel.
Dahil sa nakaraang kasal ng kanilang kaibigan na si Robbie Domingo ay mukhang siya lang daw ang naiiba ang kasuotan dahil church wedding ang wedding ceremony, ngunit nagsuot daw siya ng pang beach wedding at nakabukas pa ang botones ng kanyang white polo. Sana daw ay may nag-advise din sa kanya na magsuot ng barong Tagalog para naman makitang sincere ang kanyang presensya sa kasal ng kanyang kaibigan. Nagmukha naman daw hindi pinaghandaan ni Daniel dahil mayroon naman daw silang sapat na panahon para maghanda ng kanilang susuotin. Sa bagay baka dun daw siya komportable. Well, sa mga nangyayari ngayon, sa dating magpartner na sina Daniel at Catherine, ay napakasakit nga naman dahil sino ba naman ang hindi manghihinayang sa matagal na panahon na ininvest nilang dalawa para sa isa't isa. Ang sabi nga ng iba, kasal na lang daw ang kulang. Pero hindi kasi doon nasusukat sa tagal kung gaano mo kakilala ang isang tao dahil habang nasa journey kayo dunyo, unti-unting nakikilala ang isa't isa. Pero sa nangyari kasi sa Katniel ay yung isang side ay pilit na naghahanap ng panandaliang kaligayahan at parang hindi naging importante ang tagal nila bilang magkasintahan, samantala naman yung isang side ay committed talaga. Hindi naman pwedeng isa lang ang sumasagwan sa bangka papunta sa paroroonan at yung isa ay nakasakay at nag-i-enjoy lang sa biyahe nila. Dapat ay pareho silang nagsasagwan at iisa ang direksyon para siguradong hindi lulubog ang bangka nila at habang nasa biyahe ay dapat focus lang sila sa direksyon. Hindi yung kung saan-saan nakafocus o nakatingin para makahanap lang ng ibang sirena sa daan. Ang tawag doon ay one-sided love, kawawa naman ang isang nagsasuffer kaya para mapangalagaan ang mental health mas makabubuting bumitaw na lang kung toxic na at naapektuhan na ang buo mong pagkatao. Hindi na yung tinatawag na healthy relationship. Ang sabi nga ni Daniel noon sa kanyang interview sa audio scandal ay, lalaki ako eh. Siguro ay dapat hindi niya na sinasabi yon in public interview. Nakaka-offend yon sa side ni Catherine. For Daniel, siguro mas mabuti na bigyan niya ng space si Catherine. Don't bother para hindi tuluyang mawala ang respetong natira sa kanilang naging relasyon. Siyempre hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin si Catherine. Kahit siguro ayaw niyang makita si Daniel, ay wala muna siyang magagawa dahil sa work, she's being professional and polite. Because she is not just a girl, she is a woman with class. Kasi naman, kung iisipin naman ang mga babaeng nalilink kay Daniel ngayon, ay malayo naman sa personality ni Catherine at makikita naman na marespetong tao si Catherine. Kahit sa dami ng kasalanan ni Daniel, hindi nakita sa publiko na nagkalat si Catherine o ipahiya si Daniel o ang mga babaeng kinakasangkutan ni Daniel. Simula pa noong magkasintahan sila, mukhang maraming beses na nangang ginawa ito ni Daniel kay Catherine, pero tahimik pa rin si Cath dahil hindi siya kagaya ng mga ibang babae. Hanggang dito na muna mga kamix. Kung may gusto kayong topic, comment nyo lang po at aalamin natin yan. Please check my podcast for move similar videos. Salamat po! Ano ang masasabi ninyo sa talakayang ito? Kung mayroon kayong kuro-kuro, please leave a comment in my comment section. At kung nagustuhan nyo naman ang video na ito, give me a thumbs up, pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong mixed topics at don't forget to subscribe. Thank you!